Water signs, hello, welcome again dito sa inyong reading. Sa mga bago, please don't forget to like, share, follow, subscribe. Maraming salamat doon sa mga laging nakasubaybay, nanonood ng mga readings natin here and abroad, sa mga magagandang messages, comments ninyo, sa support, no? Thankful and grateful po ako dyan. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, Juliet, Marnelli and Randy, and doon sa nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. Thank you sa pag-avail and support. Regarding personal reading services, meron ako ongoing promo ngayon. Video call reading siya. Limited slots only. March 22 hanggang 31 lamang po yan. Kaya kung interesado po kayo, mag-PM po kayo sa aking FB page. Hanapin nyo lang yung link ng aking FB page nakalagay sa description below. Pakibasa lahat ng details dyan. So, ang nakita ko dito, parang meron ditong unhealthy attachment or obsession. Parang meron akong napipick up na energy ng ini-stalk sa social media. Oo. Yan. Ikaw man yan o itong person na ito. Kung sino man yung person na yan. So, nakikita ko dito talagang ini-stalk ka niya. Tinitignan niya yung mga info about you. Kung ano man yung makikita niyang meron sa'yo dun sa social media. No? Kung stalker mo man yan. Pwedeng nag-break na kayo nito eh. Ayan o. Hindi, hindi na kayo nitong person na to. Pero parang ini-stalk ka pa rin itong person na to. Pwede nga binlock mo na siya. Ano? Meron binabanggit dito blocked eh. Hindi ko alam. O ikaw yan ha. Pwedeng ikaw yung binlock or ikaw yung nang block dito. Basta meron ditong parang nag-i-stalk pa rin sa'yo. Pwedeng obsessed sa itong person na to until now. Alam mo, nakikita ko dito, hindi ko nga alam kung talaga bang nagkaroon kayo ng formal na relationship, Cancer, Scorpio, Pisces. Kasi parang ang nakikita ko dito, hook up. So, merong one night stand energy dito. Pwedeng ito ay something like a flirtation or hindi ko masabi kung nagkaroon kayo ng formal na ligawan, sagutan, na naging official na kayo talaga. No? Pero, ang nakakatakot kasi dito, kahit na iniiwasan mo na binlock mo na to, pwedeng attached pa rin siya eh. Ayan may addiction. Addicted sa itong person na to. No, meron siyang unhealthy fixation or attachment pa rin sa iyo. Okay? Imagine mo na lang yan, halimbawa, hindi naman kung talagang tama ako dyan or tama yung card na hindi naman kayo nagkaroon ng formal na relationship tapos ganyan siya, 'di ba? Pero siguro para sa iyo nga, binrake mo na yung connection mo dito eh. Pero pwedeng sinusubaybayan ka pa rin yan. Okay. Nasaktan tong person na to. So, nakikita ko, kung binrake mo siya,
ng biglaan, no? Kasi meron din tong all of a sudden eh. Baka hindi niya matanggap yun na ganun. Na bigla mo na lang siyang iniwasan kung wala man kayong, halimbawa, hindi naman kayo officially na kayo, hindi naman kayo tagged as mag-boyfriend, girlfriend, pero yun na nga, pwedeng may nangyari sa inyo kasi parang nagkaroon ng hook-up nga dyan. Parang itong person na to, umasa siya sa'yo. And nakikita ko na ako, obsessed siya. Kaya watch your back, no? Ingat ka rito sa person na to. Pwedeng binlock mo na siya, pero parang ano pa rin siya, gumagawa pa rin siya ng way para ano, para makita ka or makakonect sa'yo. Ayan, no? Possible na ano, kontakin ka uli nito. Mag-attempt na mag-reach out sa'yo tong person na to. Ayan, hearing from them. No, hindi ko alam kung itong hearing from them, may mga mababalitaan ka tungkol dito sa person na to or pwedeng literal na bigla na lang yan susulpot or magpaparamdam sa'yo. Ano? May mga unexpected eh. So, expect mo na may masusurpresa ka dito. Pero yun na nga, mukhang nasaktan tong person na to nung ano, dinetouch mo yung sarili mo sa kanya. Pwedeng hindi niya yung matanggap. And hanggang ngayon, obsessed pa rin siya sa'yo. Unhealthy yung attachment niya sa'yo. So, may mga ano problemang paparating dito. May storm card ka. May mga problema paparating sa'yo. Hindi ko lang alam kung tungkol saan yan. Pwedeng pera. Ayan. Kasi mayroon ding finances dito. So, pwedeng iba. Ito na may mga iba pang magpapasakit ng ulo ninyo. No? May mga money matters dito. Meron ding kalaban dito. Ayan. Ano ba to? Kakompetensya, kaaway, karibal. Ayan. Meron eh. Basta meron ditong enemy energy. Kung sino man yan. Sa romantic man yan, sa negosyo, or kung saan. Hindi ko alam kung kakagatin mo tong ano kung halimbawa na magparamdam muli sa'yo to. Ito yung person na pinag-uusapan natin kanina. Kasi meron ditong call, hearing from them. So, pwedeng mag-reach out uli sa'yo to. Tsaka katabi nito parang gambling eh. So, pwedeng hindi ko alam kung pagbibigyan mo ng chance itong connection ninyo, no? Hindi ko alam kung makiki-connect ka pa ba uli kahit na mag-reach out siya sa'yo, no? Pero yun na nga, parang may energy dito na parang siguro i-consider mo rin na mag-take uli ng chance dito sa person na to, if ever na magparamdam uli siya sa'yo, sumulpot. Ayan, no? Merong renewed hope dito. Or, pwedeng merong bagong person na darating sa buhay mo. Kasi may new love. Ayan. Kung hindi man ito about a past person, baka may bagong person na darating sa iyo. No? Parang panibagong chapter siguro. Pero yun na nga, nandyan yung, yung stalker mo lurking. Abangers, no? Nag-aabang, tumitsyempo sa'yo to. So, pwedeng siya rin yan eh, yung magpaparamdam sa'yo at depende na lang kung susugal ka pa ba uli dito sa person na to. Depende na sa'yo to kung kakagat ka, tatanggapin mo ba uli itong connection na to kung bumabalik siya. Tingnan pa natin yung ibang messages. Parang meron sinasabi dito na mabubuhayan ka ng pag-asa about something. Ayan, dito sa new love. O, pwedeng reconnection with a past person. Or, pwedeng bagong person yun na darating sa'yo. Basta, ang dito is mabubuhayan ka uli ng loob. No?
Panibagong ano to eh, panibagong chance para sa iyo. Releasing difficulty. Uy, makakaalis ka na sa ano. Kung ano man ito nagpapahirap sa'yo dito. Water signs. May mga problema kasi dito, storm. Tapos pwedeng may mga financial na concerns dito. Pero kung ano man itong mga mahirap na sitwasyon, unti-unti nang ano yan, mag-i-improve. No? Up from the depths. Unti-unti ka nang umaangat dyan. Kaya kung meron ka mang sitwasyon na nahihirapan ka, yan na yung indication na makakaano ka na dyan. Makakaalis ka na dyan sa mahirap na sitwasyon mo na yan. Teacher? Or are you a teacher? Or related ka ba to someone na pwedeng nagtuturo? Professor, ayan. Kung hindi man yan ganyan, yung mga tao na pinag-uusapan, kung hindi man talaga literal na teacher yan, ibig sabihin, meron kang panibagong experience. Ayan, may new path ka, tsaka learning na matatanggap. So, panibagong experience, panibagong knowledge, no? Mukhang may matututunan ka dito sa bagong papasukin mo or uumpisahan mo. Mag-gain ka ng knowledge and experience dyan sa new path na yan. Sandali lang, tumalon yung ating baraha. Wisdom inspiration, Akashic. Oh, this is maraming books, Akashic Records. Meron kang mga matututunan. Knowledge and wisdom itong makukuha mo dito sa bagong experience na ma-encounter mo dito sa new path na papasukin mo. May growth dito, may learning. So, hindi ko alam, papasok ka pa sa bagong relationship, papasok ka ba ng business venture, bagong career ba yan? Or may mga madidiscover ka sa sarili mo. Basta meron ditong new path na mag-unfold para sa'yo, may bagong experience and learnings, no? Attachment, longing, desperation. Ayan na nga yung sinasabi ko kanina, unhealthy attachment. Kung sino man to person na tinutukoy na to, napaka-desperado nito. Ayan. Sabi ko nga very addicted siya sa'yo or vice versa. No? Matindi yung attachment nitong person na to sa'yo. To the point na na siya, obsessive. Unhealthy na yung pagkaka-attach niya sa'yo or vice versa kung ikaw man yan. Andun pa rin na hindi pa rin siya maka-get over sa'yo hanggang ngayon, no? Or vice versa kung ikaw man yung nakaka-experience niyan. Letting go of urgency, surrender freedom from time constraints. Okay, so nakikita ko dito hindi mo i-stressin yung sarili mo. Water signs. Kung ano man itong mga deadlines man yan, tungkol saan man yan, trabaho, etc. Sa relationship man or decisions. Basta, magde-decide ka dito na hindi mo na-i-stressin yung sarili mo, hindi ka magpapa-apekto dito sa mga deadlines and pressures na to. Okay? May sinasabi dito na take your time, huwag kang magmamadali, no? Isa pa yun sa napipick up kong energy. Hindi mo kailangan i-stress yung sarili mo. No?
darating yung yung perfect timing. Kaya no need to hurry, no need to worry. Okay? Take care, God bless.